Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. Ang pag-uusapan po natin mga kababayan ay ito pong lumabas na mga balita about po sa mga proyektong ginawa ng Marcos administration. So marami po ito, hopefully maisama natin dito sa isang vlog na ito. Sa dami, baka hindi natin maisama lahat, no? Pero bago po tayo magbigay ng ating opinion at reaction, i-flex ko muna po yan, no? Haya Nature Resort, no? Nandiyan po sa kanilang Facebook page kung gusto nyo pong malaman, any details, tawag po kayo, mag-email kayo o puntahan nyo yung kanilang website at i-flex na rin natin yung ating mga kasamahan, kaibigan, kapamilya dito po sa mundo ng YouTube. Nandiyan po si Libay and the Triplets, si Bons Harley, Inday Mix, and Master Puge. At ganun din po, ako po ay magpapasalamat sa lahat ng ating channel members na patuloy pa rin sumusuporta at hindi bumibitaw sa atin, no? God bless you all po. At ganun din po, i-flex na rin natin si Tatay Jack Purge Vlog at ang kanyang co-host na si Miss Carclea, no? At doon po sa lahat ng nanonood ng ating video, sana tapusin nyo po ng buo para po kung kayo po ay magkokomento, hindi po kayo magkamali. Doon po sa mga nagla-like and share, no, nagko-comment, nagta-thumbs down, maraming salamat po sa inyo. And may God bless you all. So ang topic po muna natin mga kababayan ay ito pong balita sa The Manila Times noong September 28, no. Ito po, sabi po ni Pangulong Marcos sa sarili niyang departamento, yung Department of Agriculture. Prioritize farm to market roads. Yes! Ang ganda nito, no? President Marcos Jr. has ordered the Department of Agriculture to give priority to the construction and repair of farm to market road projects to help farmers. Correct. Maganda po 'yan. No? Napakaganda. Yan po ang sinabi niya sa sectoral meeting nila noong Tuesday. The President said he wants government initiatives to remain on track with the Farm to Market Roads National Plan. Quote, to prioritize our farmers, we've decided not to lower tariffs and instead develop or repair crucial farm to market roads where needed. Yay! O di ba? O kayo pong mga nagwewelga diyan na gustong paalisin si Balisacan at Jokno, tama na po, no? Mukhang siguro mag-uusap-usap pa yan, baka matupad ang inyong ninanais o baka hindi ko po alam. So wag na po kayong magpakabilad diyan sa araw. Nako, masusunog po ang inyong mga kutis. Balik na po kayo sa inyong mga trabaho, sa inyong pamilya, no? Yung hinihiling ninyo ay baka darating din po yan, no? Siguro pag-aaralan po ng Pangulo. So, hindi na po tatanggalin ng tarif o ibababa ang taripa sa mga imported na agricultural goods. Pero, nais ng Pangulo na magkaroon ng farm to market roads itong mga magsasaka. Napakaganda po niyan. Ibig sabihin, gagawa po ng mga, correct me if I'm wrong, infrastruktura para sa benefit ng magsasaka na kung sila katapos mag-ani, saan nila ilalagay yung kanilang mga ani, kung sa mga cold storage o direktang dadalhin na po sa merkado, yung mga daanan na maayos, hindi yung lubak-lubak, walang simento, walang asfalto, ganun. Okay? During the meeting, the President told DA officials that the government must prioritize projects based on utility and development aspects. Correct, tingnan nyo nga naman, no? Yan, ang maganda, no? Quote, we'll have to assess it in terms of need. Do you need a lower tariff? Sabi nila. Do you need to zero out the tariffs? I don't think so. Where do we need the roads most? For example, roads that are heavily used that are not in good condition, but so many are using it, need to be fixed. Correct. Kaysa naman naninira kayo dyan ng magandang daan, wala namang sira, walang butas, it doesn't need fixings, pero binubutas. O, di ba? O ngayon, ba't hindi nyo ayusin yung sinasabi ng Pangulo? Maraming daan, paulit-ulit dinadaanan, commonly used
O bakit hindi yun ang ayusin kaysa dun sa hindi ganong nadadaanan pero sinisira ninyo, no? Intentionally. He directed DA officials to coordinate with other concerned agencies to identify areas for the development and construction of farm-to-market roads to ensure the smooth flow of goods and services. We have to be in condition with other departments as to where are the areas that needs to be prepared. That we want to start planting high-value crops in this area. For example, we need to put a farm-to-market road there because we need to improve it. Correct po. Tama naman, di ba? To continue to achieve food security, we will improve the National Agricultural and Fisheries Modernization Industry and Industrialization Plan. O, ayan. Tama naman po. As of October 2022, the DA and other government agencies have completed, ito na po inatapos nila, na Farm-to-Market Roads Project. 67,255.46 kilometers. 51% of 131,466 kilometer target. Nasa kalahati na ba kayo? Yeah, nasa kalahati na po sila. 51% eh. O, di ba? Ay, tangengot. Binasa na nga. Di ba? This is necessary to service 14 million hectares of the country's production areas for agricultural and fisheries. Oy, ang galing. Galing. Oh, good job, no? No? Tapusin nyo na po yan para po lalong masiyahan ang mga farmers, no? Gumanda ang kanilang mga kita, no? At lalo po silang sipagin na magtanim para po patuloy na ang ating food security. Okay? So, napakaganda niyan. Di po ba? O eto pa po. Sabi diyan sa Presidential Communications Office website, PBBM launches food stamp program in Caraga. Officially kicks off Zero Hunger Campaign. Ayun po yung walang gutom. Sinimulan po dun sa Caraga. Ano ba tong Caraga na to? No? Lugar yan, di ba? Hindi ko po alam din. Hindi po ko familiar diyan. Pasensya na po kayo, no? Dito po sa ulat ng GMA News Online. Eto na. Eto na tayo. Marcos to government executives. Ensure no anomaly in food stamp program implementation. Ayan, di ba? Nilaunch nila yung food stamp sa Caraga. The same time, sinabi niya rin dun sa speech niya, kayong mga government executives, make sure walang anomalya dyan sa food stamp program. Yung implementasyon. Ayan. Tiyakin ninyong walang bahid ng anumang anomalya ang pamamalakad ng ating proyekto. Sino po ang mga nandyan? Mamaya ka mag-anak system na naman yan. Ayan po yan, mga kababayan. Under the program, the DSWD will provide electronic benefit transfer cards that will be loaded with food credits amounting to 3,000 pesos per month to purchase a select list of food commodities from DSWD registered or accredited retailers. Marcos said the distribution of the EBT cards not only aims to achieve zero hunger in the Philippines, but also ensures that beneficiaries are eating healthy foods. Napakaganda niyan, no? Isinusulong natin ang food stamp program upang matiyak na hindi lamang busog ang mga benepisyaryo, kundi malusog, masigla at malakas na mag-agampanan ang pang-araw-araw na mga gawain. Kaya naman, masaya at sinisimulan na rin natin ngayon ang food stamp program dito sa Caraga. Ayan. Kayo na lang po ang kung ano po yung Caraga, no? Alam ko, ano yan eh. Parang region po yan. Hindi ko lang po ano. No? Okay, ano po ang take ko dito sa food stamp? Maganda po yan. No? Pero sana naman, kung hindi na kayo eligible sa food stamp, ipasa nyo na yan sa iba na eligible. Yung food stamp po na yan, parang pattern siguro, no? I'm just analogy lang to, comparison lang. Correct me if I'm wrong. Dito po sa US, mostly dito sa California. Daming dito sa California, no? Meron po dito yung napapansin ko po pag ako'y pumupunta sa mga groceries. Meron po diyan yung tinatawag na women, infant, child o yung WIC.
no? Meron pong mga offices yan dito, no? Halimbawa sa isang city, meron yan kung provided ng pinopondohan ng state, no? O depende kung popondohan ng county, pwede. Yung iba diyan, no, minsan tamad na sila. Ayaw na magtrabaho, ganito, kasi ganito. Yung iba naman talagang eligible. Ang ginagawa niyan, makikita nyo kasi sabi dito, mga accredited retailers ng DSWD, di ba? Dito, meron pong portion dyan, yung parang aisle, na nakalagay, week. No, pag nakita mo yun, tapos yung item nandoon, yun lang ang pwede mong kunin. Week. Kasi pag in-scan yung code na yon, yung barcode, malalaman sa system, oy, teka, hindi ito pang week, ibalik mo yan. Kumuha ka nung pang week, ganon. Tapos sila babayad din ng kanilang debit cards. May certain amount din yung per month, no? Hindi nila pwedeng magamit yung debit card nila kung sila po ay, halimbawa, bibili sa McDonald's. Iba po naman yon. May iba ring cards doon. Ang dami ko sa inyo. Ang dami po sa California. Ibang cards din po yun. Yung pagtulong ng gano'n. No? Tanong nyo po, kung kayo po may kakilala na tanong nyo po, no? Malalaman nyo ano pa yung mga benefits ng mga taga-California. Yung mga below poverty line. Marami po niya. Minsan makakasabay ko sila. Kwento ko lang. Makakasabay ko sila. Mas puno pa yung cart nila kaysa sa akin. Hindi naman sa pagano. Ayun, sabi ko, okay. In-afford sa inyo yan. Hindi ko naman sila kayang pagalitan o pakialaman. Hindi naman po ako yung Karen. No, alam niyo yung Karen? Siguro kayo po, marami po diyan na videos yung mga Karen, no? Pag sinabing you're a Karen. Hindi ko pa lang tawag sa lalaki. Yung mahilig makipag-argue, lawsaw ng sawsaw, nakikipag-away, yan. Yan, tingnan niyo po, marami po. No, ito po ang sabi pa ni Pangulong Marcos sa Philippine News Agency. Marcos, success of food stamp program means hunger-free. O, tama naman. Sana maging maayos, no? Wala sanang tulad nung sinasabi ng Pangulo na anomalya. Ano yung anomalya? Corruption. Di po ba? Corruption. Yan ang sabi diyan. Ito pa, dagdag natin. We do not only talk now of food supply. We do not talk only of enough in terms of food, in terms of volume, but the quality, tama nga naman, of the food and the quality of the nutrition that it provides, and that is a new aspect to this new program that we are launching now. Correct. Rest assured that your investments in the Filipino people will bring about the progress and prosperity that we will aspire for. With your support, I am certain that we can empower even more disadvantaged Filipinos to rise up and make a different course for their future. Okay, sana ganun nga po, no? Huwag palaging tumulad sa makabayan na palaging ayuda, ayuda, ayuda. Wala daw pong ginagawa ang Pangulong Bongbong Marcos o itong Marcos administration, kaya marami na po ang galit sa Marcos administration at magra-rise up na dahil sa mga batas na isinusulong na hindi naman napapakinabangan daw po ng bayan. Puro na lang daw po paggastos, pag-travel, pag ganito, Maharlika Investment Fund o whatever. Parang ito pong makabayang black na ito, no, si Brosa, si Castro, si Manuel, ay wala pong nakitang maganda sa gobyerno. Ano sila? Ano sila? Di ba representante sila? Parte sila ng gobyerno. Kung walang magandang ginawa ang gobyernong ito na kayo ay kabilang, ano kayo? Wala rin kayong ginawa. Inutil din kayo. So nag-reflect din sa inyo, nag-boomerang sa pagmumukha mo, Manuel. Sasabihin mo ang galit na ang mga tao, show us the data. Show us. Kayo lang ang galit. Grupo mo na bilang. Tapos gagamitin nyo ang taong bayan. Nakita nyo anong ginagawa sa mga mahihirap? Nagbibigay ng tulong sa mga magsasaka, inuuna ang magsasaka, inuuna ang mahihirap. Tapos ayaw nyo pa rin. Anong gusto nyo? Pagsilbihan naman ng ang mga middle, pinagsisilbihan naman. Anong gusto nyo? Ayaw nyo pa rin nun. Anong gusto nyo? Pagsilbihan na lang ang oligarko? Lalo kang magngangaw dyan. Di po ba? Baka umakyat ka na lang ng bundok. Wala itong tatlong ito. Tatlo na nga lang sila dyan sa representante.
Sila pa ang maingay, sila pa ang pinakikinggan ng mga kapwa nila representante. Mabuti na lang may isang representante nung si Manuel ay nag-iingay doon ng babastos na tumayo po yung isang representante at sinabi niya, i-strike nyo yung sinabi niya. Kulang na lang po talaga, nag-iinit na tong mga to eh. Buti na lang may tumayo. Kung ako dun sa tumayo, binato ko pa ng mic yun eh. Daldal ka ng daldal, wala kang galang, bastos. Di baling ipakulong nyo ako sa House of Representative. Gago eh. Wala po silang nakitang maganda na ginawa ng kahit na anong administrasyon. Biruin nyo, ang tagal na nila dyan bilang representante na kanilang mga party list. Tanungin nyo, ano ang nagawa nila sa kanilang party list sa advancement ng kanilang mga nire-representante. Nire-representante nyo a smaller group, hindi nyo nire-representante ang kabuuan ng Pilipinas. Tapos kung makapagsalita kayo, kala nyo hindi kayo miyembro ng gobyerno. Di ba dapat makipagtulungan kayo sa gobyerno for the advancement of our fellow Filipinos? Pero anong ginagawa ninyo? Yung ginagawa ng administrasyong ito ay pinangangalagaan ng mga mabababa, pinangangalagaan ng magsasaka, mga mangingisda, mga mahihirap. Ayaw nyo pa rin? Ano gusto ninyo? Di ba mga kababayan nakakasawa? Meron po dyan eh. Ayaw ko lang itapi kasi ayaw kong bigyan ng pagkakataon itong mga makabayang black na ito na lalo pang maispasok sa ating kaisipan, maipalagana pa ang mga pinagsasabi nila. Ay, anong sabi niya, oh? Makabayan Solon explains why anti-admin sentiment is growing among Filipinos. Totoo ba yan? Kayo po dyan. Sa ating bansa, totoo po ba sinasabi nitong si Manuel na tumataas na ang growing anti-admin? Kayo lang yun eh. Ginagawa nyo ng naratiba tulad ng ginawa ng naratiba ng mga kasamahan mong mga nasa lupa na ang ginawa nila dun sa matandang Marcos. No, kaya tayo mga kababayan, mulat na tayo. Itong mga to, parte ng gobyerno pero sinisira ang gobyernong kanilang kinaroroonan. Naging representante pa kayo, naging mga mambabatas pa kayo, pero anong batas na ang sinulong nyo para magamit ng sambayanang Pilipino sa ikaunulad nito at ikabubuti? Wala. Ano ang stance ninyo sa security ng bansa? Wala. Ano ang stance ninyo sa food security? Wala. Biruin nyo, no? Mga double face eh. Singit ko lang, sabi ni Manuel, doon daw, tanggalin daw ang confidential funds o whatever department is that. Tapos daw ilagak, ilagak. Ilagak sa health. Ilagak sa edukasyon. Gunggong ka pala eh. Bakit mo ipupunta sa edukasyon? Sinabi mong edukasyon, sinong humahawak ng education? Di yung taong kinamumuhian ninyo. Di ba? Tapos ilalagay mo sa health. Tingnan mo ang ginagawa sa health. Puro korupsyon. Di wala rin. Ayaw nilang ilagay sa seguridad ng bansa. Bakit? Ay alam nyo na. Para wala pong makagabi doon sa grupong kinikilingan nila ng mga terorista. Ewan ko ba mga kababayan, bakit hindi nyo maano tong mga tong tatlo na ito na talagang sila pang siga-siga dyan sa House of Representatives? Hindi rin ma-reprimand hindi man nila madala sa Ethics Committee. Hindi mapagsabihan. Sino bang namamahala dyan sa Ethics Committee? Kung yung isang representante ninyo ay na-expel ninyo, na wala pa naman court decision, bakit ito hindi nyo mapunta sa ethics? Napagsabihin lang sila, wag kang bastos Manuel sa caucus, wag kang bastos sa plenary. Kayo, puro na lang kayo no. Pag sinabing gumano na ang gravel, tapos. Matuto kayong sumunod sa order. Wala eh. Feeling nila, entitled silang tatlo. Pinangangalagaan nila, maski na kakunti kami, hindi kami mahina, hindi kami aano sa gusto ninyo. Ano kayo? Kung ayaw nyong sumunod sa order, sa batas, ano kayo? Lawless. Diba, ganyan ang ugali ng mga yan. Mga lawless people. Tatlo sila, sa kayong mga kasamahan pa nila. Nakakagalit? Di po ba? Kakainis. Wisit. Eto po mga kababayan, alisan natin tong mga makabayan, nakaka-high blood. Sa ulat po ng GMA News Online, Marcos, pass through P, suspension,
eases doing business, lower transport costs. President Marcos Jr. said Friday that the suspension of pass-through fees for vehicles that are transporting goods and merchandise was to make it easier to conduct business and to lower transportation costs. Okay. Quote, kasi kung dediretso yung truck na makapunta doon sa pupuntan niya talaga, mas mabilis. Ibig sabihin, mas mura ang magiging transportation. Ayan. Tapos, dahil hindi na tinitigil sa bawat boundary, ay mas mabilis na ang pagdaloy. Correct naman yan. So, it's really about the ease of doing business and to simplify again the procedure that are required for the transporter to bring the produce, especially from the farm to the market. Correct naman po. Marcos Executive Order Number 41 prohibited LGUs from collecting toll fees and charges from motor vehicles transporting goods or merchandise while passing through any national road as well as other roads not constructed and funded by the LGU. Ay, nakakabulol. Maganda po yan. In the interest of the public welfare, all LGUs are parties strongly urged to suspend or discontinue the collection of fees such as, but not limited to, sticker price, discharging fees, delivery fees, market fees, toll fees, entry fees, or mayor's permits fees that are imposed upon all motor vehicles transporting goods and passing through any local public roads constructed and funded by said LGU. Ay, ang dami palang klaseng fee. Mga bayad, ay nakakaasar naman ito. Kaya naman pala minsan, idinagdadagdag doon sa cost ng produkto. Kaya ang end nito ay yung consumers ang magsasuffer. O, siyempre, halimbawa, bubili ka ng 1 kilong lansones. Ang presyo lang dapat, halimbawa lang to, halimbawa, 50. Kaso naging 80. Bakit 80? Kasi yung gaas, yung bayad kay yung fee, toll fee, dinagdag doon. O, yun. Patay. Buti naman ito, mabuti ito. Kaso naman, wag naman sanang ipagmalabis nitong mga to. Wag samantalahin. Ayun po yung punto ko. Kasi mayroon dyan mga bogus eh. Alam nyo naman ng Pinoy, maraming paraan. Maraming paraan na gumawa ng kalokohan. Yan. Diba? Inaayos mo nga kaso lolokohin pa rin tulad ng Makabayang Black. Ayun na naman tayo. Napunta naman tayo sa Makabayang Black. Pag Makabayang Black talaga, saka yung mga left-leaning tulad nila Hontiveros, high blood ako sa mga yan eh. O, ito pa po, isa pa pong maganda ito. No, sa ulat po ng Philippine News Agency last na to. Prompt comprehensive benefit for Philippine troops assured. Oy. Under PBBM admin. Wow. Ay, magkasama palang Pangulo at si BP, yung larawan, Tingnan nyo. Ay. President Marcos Jr. on Friday directed concerned government agencies to ensure the effective implementation of comprehensive social benefit program for the police and the military. Yes. O, tingnan nyo ang mga police. Kayo talagang mga police, yung iba sa inyo sa laula, talagang naka-imprenta na sa inyong mga budhi ang paggawa ng mali. O ngayon, tingnan nyo, pinangalagaan kayo. Bibigyan na naman kayo ng mga beneficiary. I-ensure na mapatupad ito. Comprehensive Social Benefit Program para sa mga polis at military. Tingnan nyo. Kayong mga polis, kayo pa ba yung magiging mga drug lords? Kayo pa ba yung mangongotong sa mga pila ng mga sasakyan? Kolektahin mo yung akala mo naman pag-aari niya yung pilahan. O sa tindahan, okay na. Ganon, mga nagtitinda, marami dyan, ang mga siraulo. Nagpulis para maging pulis patola. Yan. Marcos gave the order during the PBBM pagpupugay para sa mga bayani ng bansang Makabayan Thanksgiving event with CSBP beneficiaries at the Dusit Tani residents in Davao City. Ay, nasa Baluarte pala ni Madam Sara, no? Nako, nabanggit ko na naman si Madam Sara dito. Tiyak, mawawala na naman tayo ng subscribers. He acknowledged the contribution of government troops who died or were wounded while performing their duties. Correct. Quote, ang mga tulong medikal, pinansyal, edukasyon, trabaho, pabahay at iba pang mga social welfare assistance na kalakip ng CSBP
Ay, ang dami palang kalakip niyan. Medikal, pinansyal, edukasyon, trabaho, pabahay, at iba pang mga social welfare assistance o disability. Parang dito po naririnig ko lang yung mga retired. Disability benefits, 100%, ang laki ng pensyon. Ay nararapat lamang para sa inyo. O ayan, very good. O sana kayo po dyan, no? Kung kaya naman, atasan ko ang mga kinakaukulang ahensya na tiyakin ang maayos na implementasyon ng mga ito. Siguruhin ninyo ang mga benepisyo ay mabilis na makakarating sa ating mga mamamayan. Sa pagsulong ng bagong Pilipinas, lahat ng mga Pilipino ay uunlad at magiging katuwang sa transformasyon na ito. Hirap po magbasa ng malabo na ang mata. Di po ba? Ay, napakaganda nito mga kababayan, no? So, dito po, kung gusto nyo pong bang basahin yung iba pang nilalaman ng balitang ito, no? Napakahaba po, saka nanlalabo ang mata ko. Kaya yung mata ko mukha ng kwago, no? Pero at least maganda po, no? Pinangangalagaan din po ng Pangulo ang ating mga uniform personnel, the police and the military, no? Yung AFP natin. So, tingnan nyo. Maniniwala pa ba kayo sa sabi ng mga makabayan, mga progressive, makakaliwang grupo na dumadami na ang anti-government sentiment dahil ang mga isinusulong na batas at tulong ay hindi para sa mahihirap, anti-poor? Naniniwala ba kayo? Naniniwala kayo? No? Mukhang mas nananaig pa yung mga disinformation, misinformation at paninira ng mga anti-Marcos. Yung mga dati nilang kaalyado, sumapi na sa Makabayan Black. Sama-sama na po sila, labo-labo na sila sa paninira sa ating gobyerno. Pero tayo po na patuloy na sumusuporta at naniniwala sa Marcos Duterte. O wag naman sana kayong mag-unsubscribe pag nabanggit ko ang Duterte. No? Patuloy nating i-combat itong mga to. Lalo na tong Makabayan Black na ito, asar na asar ako mga kababayan. Kala mo hindi parte ng gobyerno. Wala nga kayong naitulong sa gobyerno. Mga hindot kayo, dapat kayo incompetent, hindi kayo pasahuran, hindi kayo dagdagan ng sahod. Ang gusto nyo, lustayin yung pera, tapos kini-question nyo yung mga budget ng ibang mga department. Kayo, paano nyo ginastos ang inyong budget? Hindi po ba? Huwag nyo sabing wala kayong budget galing sa national expenditure. Kung transparent kayo, ikaw Manuel, mahilig ka naman mag-social media, post it. Diba? Ikaw, Castro, mahilig kayong mag-question brosas, post. I-post ninyo. Sabi nyo, transparency. I-post ninyo kung saan nyo dinala yung mga budget ninyo, anong ginawa ninyo. Ilista ninyo, since magaling kayong manghalukat ng mga budget ng ibang departamento. Tapos sasabihan nyo, there are growing anti-government sentiments. Igunggong ka mo, Manuel, patunayan mo. Kung ipapakita mo sa amin yung mga kabataan na tulad ng mga nandiyan na sa kalsada, kayo-kayo lang yan. Hindi yan yung numbers na hinahanap ko. Talaga tong si Manuel, namumuro na to. Dapat talaga to binabatukan eh. No? Kakaasar mga kababayan, pasensya na po kayo. Na-high blood ako dyan kay Manuel. No? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.